Ayan, so magandang gabi po sa inyo mga pre. So, eto na nga mga pre, ano, magbibigay lang tayo ng kaunting reaksyon, no, dito sa ginawa pong pambabastos ni Ansing dito kay Daddy Frankie. Kasi etong si Ansing mga pre, habang nag-uusap-usap po sila kasama si JJ, si Ansing, si Daddy Frankie. Oo, nandun po. No, bigla po siyang nag-walk out. So marami pong nabastusan sa kanya, maraming nagalit sa kanya kung bakit daw ganun yung ginawa niya, 'di ba? Kumbaga uminit agad yung ulo niya mga pre. So kasama po natin ngayon si Jelay, syempre si Inang. Updated po ito Oo. palagi kay Daddy Frankie at nako, manda ka ngayon Ansing. Nanggigigil si Inang sa'yo. Masyado ka daw bastos talaga, no? So, yan huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin dito sa ating YouTube channel. So, yun. So, yun ang dahil ikaw yung laging updated. Ano yung masasabi mo dun sa napanood mong video kanina? Ay nako, nanggigigil ako. Bakit ka nang gigigil? Ay, nag-walk out ba naman? Tama lang naman sinasabi ni JJ sa kanya. Oo. Oo Tapos, nga. hindi man lang makapaghintay siya pa nagsabi na pasimulan na yung bahay ni Oliver. Ang kapal naman ng mukha niyan. Galit na galit si mother, guys. Oo nga. Bakit bigla mong siningit yun? Binigay nga lang yung para sa'yo, para yung binigay ni Ma'am Bopel sa'yo para pagpariband mo daw. Ngayon ang nangyari, napunta dun sa pagpapagawa ng bahay. Bakit naman naisipan mong isingit yun? Ano yun, atat ka ba na mapagawan yun? Na makabahay na agad doon kahit wala pa si Kuya Oliver? Tsaka bakit mo naisip pinapagamot pa lang si Kuya Oliver? Oh, anong masasabi mo doon, Mader? Oo, pinapagamot pa lang. Maghintay naman kayo. Total nakikita ng mga kung sino yung mga tumutulong na sponsor. Huwag nyo silang pangunahan. Nakakahiya ka. Ansing. Payat mo pero ang kapal lang balat mo. Aray ko! Aray ko, Ate Ansing. Katuloy na nasasabihan ka ng avatar Tsaka, ano pa yung isa? Ano yung tawag sa kanya? Avatar. Meron pa isang tawag sa'yo Kaya nasasabihan ko kung ano-anong tawag sa'yo Nako, wag mong masyadong ignorant Ansing kasi marami ng galit sa Isa na ako doon. Yan tuloy, imbes na maganda na sana yung good vibes sa'yo, ngayon, naisingit mo yung bahay. Nung una, napanood ko na kasi guys. Nung una, sabi mo, nung pumunta si Daddy Frankie dyan sa inyo, nung una, sabi mo, papatarihan mo, pag gumaling si Kuya Oliver, papatarihan mo dyan sa bahay. Pero, nung pangalawa na naman, meron ka na namang sinabi. Sabi, doon sa kwarto, doon siya titira. Noon, meron na naman ulit sinabi niya, pag gumaling, doon na daw siya titira at sila yung bubukod. Sinabi mo yun, Oh. Oh. Tapos ngayon pumunta siya diyan ulit. Tapos ngayon, Tabi-tabi lang tapos yung huling punta ni Daddy Frankie dyan, ang sabi mo naman na magpapagawa na ng bagong bahay. Doon sa tabi mo. Doon magpapatayo. Ano ba talaga, Ate Ensing? Gulong-gulo na kami sa'yo. Kasi, um, sabi kasi ni Ansing, gusto daw magkaroon ng kwarto yung anak niya. Okay lang naman yun na mangarap ka sa anak mo. Pero kasi, ang kailangan kasi ngayon tulungan si Oliver talaga, 'di ba? Priority muna si Oliver kasi ang pinaka main topic dito, pinaka dapat tutukan dito si Oliver. Hindi po yung anak mo or kung sino man, hindi po, no? Dapat para sa akin talaga mga pre, ibukod talaga si Oliver. Hindi talaga pwedeng idikit, 'di ba? Hindi pwedeng idikit yung bahay. Dapat may sarili siyang bahay para meron din siyang privacy. 'Yun. At syempre, ang mga magkakapatid kasi marami naman po sila, ilan sila? Apat, tatlo. 5. 5. Patay na yung Oh, isa. so apat na lang. So ang 5. gagawin nila mag-ano sila? 6 sila. Mag-ambag-ambag sila na kumbaga tulungan itong si Oliver sa pagpapakain, mag-provide ng pagkain kasi marami naman sila, apat sila, kaya nila 'yon na i-provide yung mga pagkain na 'yan. 4 sila. 'Di ba? Kalima So sila. kaya nila 'yon. So dapat ibukod talaga. Hindi para ikulong kundi para alagaan ng maayos. 'Yon. So ikaw naman kasi Ansing noon pala sinusungitan mo itong si Oliver.
'Di ba? Oo, kaya nagagalit sa'yo si JJ. Para sa akin, may punto po ang sinasabi ni JJ. May punto po talaga. At doon ako papabor. Hindi ako sa ngayon hindi ako papabor kay Ansing. At saka bastos si Ansing eh. Nag-walk out ka kasi agad. Bakit ganun? 'Di ba? Hinateran ka na ng blessing sa bahay mo, may nag-sponsor ng nagmagandang loob sa iyo. Tapos ngayon bigla kang walk out. Tama po ba 'yon? 'Di ba? Nakakahiya naman sa mga nanonood, 'di ba? Oh. Si Inang kaya anong masasabi doon sa pag-walk out ni Ansing? Sa kaansing, kung pwede lang, ayusin mo yung sarili mo. Huwag ka puro kumayod kaya kayo, mga bata pa kayo. Mga bata pa kayo, kaya nyo pa yan. Huwag nyo po, kung may tutulong man ng ibawat tao sa inyo, maghintay kayo, huwag kayo ang mag-request. Dahil nakikita nila. Don't be us. Oo, Always. wag kang mag-request ng mag-request. Hintayin mo lang, maghintay ka, darating din yan. Di mo ba alam yung kantang, basta't maghintay ka lamang? Yes, tama. Basta't maghintay ka lamang kung anong grasya yung darating sa'yo. Dasal ka nga ng dasal. Hindi naman kayo gumagawa ng paraan para sa inyo. Di wala rin, naghihintay lang kayo. Di wala. Mga bata pa kayo. Hindi sa nagagalit, kaya lang kung minsan, medyo ayusin mo yung sarili mo, Ansing. Anong aayusin na Ate Ansing? Yung paglilipstick niya? Hindi. Hintayin niya kung anong desisyon yung mga sumusuporta sa kanila. Hindi siya request ng request kasi nakakaya. Ngayon lang ako magsalita, Ansing, buti nga kayo. Mas magaan ang buhay nyo kasi may sarili kayong lupa. Yes. Samantalang kami, simulat sa pool, wala. Sariling kahit lang namin, mga bata pa kayo, kaya nyo yan. Yes, of O, course. i-ano nyo ang mga anak nyo, hindi lang kayo naghihintay. Yes. Magpursige kayo. Dahil darating din ang panahon na makakarating kayo doon sa gustong-gusto nyo. Yes. Ang priority talaga si Kuya Oliver talaga dyan, guys. Siyempre, yung kalagayan mo na yung isipin natin, hindi yung kung ano yung gusto mong mangyari or gusto mong mangyari sa kapatid mo. Oo, Hindi. request ka ng request. Hindi yung lagi tayong magsasabi kay Daddy Frankie, maghintay ka kung anong ibibigay sa'yo. Kung ano yung dapat na ibigay sa'yo. 'Di ba? May blessing naman eh. Hindi ka naman nawawalan eh. Kung tutuusin nga, mas marami kang blessing kumpara kay Kuya JJ. 'Di ba? Mas maraming blessing dumarating sa'yo. Yun na lang yung isipin mo. Kasi nga, kung tutuusin, sa inyong lahat, ikaw yung pinakamahirap ang buhay. Agree kami doon. Oo, Agree kami doon. Kahit ako, agree ako doon. Kaya lang, Pero, wag ka masyadong halata. wag ka masyadong request ng request kasi nakakahiya. Tsaka yung sasabihin mo na simulan na yung bahay, para ano? Isipin mo sana yung kalagayan Oo. ng kapatid mo. Hindi yung kung ano yung naisip mo, sasabihin mo. Di ba ganda? Nagtataka lang ako kasi bakit concerned sila dun sa bahay? Yes. Di ba sila pwedeng mag-antay na darating naman yan eh? Di ba? Napanood ko kasi doon, nagsabi pa si Daddy Frankie, sana mapuntahan niyo man lang yung kapatid mo. Yung magkukusa ba? Magkukusa sila. Oo, napupunta hindi yung sasabihan ka Silang pa. magkakapatid. Yes, sasabihin Oo. mo pa na puntahan niyo naman yung kapatid niyo, ganyan-ganyan. Yun, mahirap yun. Kaya kung ako po yung Boy. tatanungin, palpak po talaga itong si Ansing. Napakalaking kapalpakan ng nagawa ni Ansing doon sa video na yon. 'Di ba? Ansing, marami nang galit sa'yo. Huwag mo nang dagdagan Hoy, pa. asahan mo, Ansing, andito ako, na matanda. Mag-ingat-ingat ka. Para mo ng awa, nakakaya sa barangay. Baka, Ansing, baka kasi pag hindi... Maraming nanonood dyan. Oh, Pag marami nakakakita sa'yo Oo. sa barangay, syempre, oh. kilala kasi si Daddy Frankie, maraming followers dito sa atin. Oo. Hindi ka ba nahihiya pag sinabi? Hindi, ito pa. Pag hindi nakapagpigil-pigil si Inang, baka malapit lang dito, baka sugurin ka dyan sa bahay mo. Pagsabihan ka, ha? Guys. Sakit ng dibdib ko. Lagi kasi siyang update, guys. Kaya, Oo. kanina pagdating ko, sabi niya, ay, napanood mo na ba? Di ba nung nakaraan sabi ko na panoorin nyo, abangan nyo, kasi meron silang parang, hindi ko pa kasi alam yung title eh, basta, parang nag-away, ganon-ganon.
Yung dalawang magkapatid. 'Di ba sinabi ko doon sa last video, last live ko. Yun, kanina pagdating ko, sabi ni inang ko, sabi niya, napanood mo na ba yung video ng dalawa? Nag-away sila. So ako naman, pinanood ko nga. Abay, nag-away nga talaga sila doon sa harap ni Mami Rosel at saka si Daddy Tama yata Frankie. sinabi ng doktor na magkakasakit ako sa puso sa kapapanood ko. Hoy, huwag kang, hoy, maghunis dili, mader. Kakatapos mo palang magpa-blood chem. Mas hulos dili ka muna. Ako'y sumakit ang ulo ko Magkakasakit yata ako sa puso nito. Parang aba ba ito, Tidid Bader? ako wala akong mapalampas kay Daddy Frankie. Oo, tagal lang kasing followers ni Daddy Frankie to. 2 taon na, followers si Daddy Frankie si nanay ko, kaya alam niya, updated yan, lahat ng mga nangyayari. Hindi. Hindi, ngayon lang siya. Nung naku, walang, Hindi niya man kilala yan si Daddy Frankie. hindi naman niya kilala. Hindi ba magpasalamat kay Ballpoint man? Wala pang pasalamat. Dapat magpasalamat kay Daddy Frankie, magpasalamat din kay Ballpoint man kung wala siya. Meron ba yan? Napabayaan na, hinintay na lang nilang mamatay yung kapatid, O, tama na. Tama na, kadami na daw. Mahal, tama na daw. Ballpoint man. Sabi ni Inang, tama na daw, nakadami na daw siya. Yun lang masasabi namin sa'yo, Ate Ansing. Kaya ikaw, masasabi ko, ayus-ayusin mo yung pagiging, parang naging taklesa ka dun eh. Yung pagsasabi mo kanina, parang taklesa, tapos kabastusan pa yung ginawa mo na bigla kang nag-walk out sa harap. Andun pa sila Mami Rochelle at saka si Aling Rochelle at saka si Daddy Frankie. Siyempre, nakakahiya. Minsan ka na nga lang bisitahin ni Aling Rochelle, first time ka lang bisitahin, tapos ganun mag-walk out ka. Ay, oo, grabe, no? First time yun si Aling Rochelle pumunta dyan, tapos ganyan yung ugaling pinakita mo. 'Di ba? Wag mo nang ipagpilitan yung gusto mo. Yung isipin mo, ano yung gusto ng nakararami. Kasi, ito, tandaan yung mga pre, pag ang babae pong nagdesisyon, medyo, hindi naman sa ganun, pero pag si Ansing, yung nagdesisyon, lalo na't babae pa siya, medyo may kapalpakan talaga. Mas maganda nga yung desisyon ni JJ, di ba? Totoo. Oo, mas maganda yun, kahit ganun-ganun lang yun, pero okay. Kahit lasinggero si pumapabor Kuya ako doon. JJ, mas matino yung utak talaga. Sa totoo lang. At saka magsisisihan pa kayo na, ay, hindi mo nga pinapakain. Oo. Huwag mong sabihin yan kay JJ kasi ikaw mismo hindi mo rin ginagawa sa Oo sarili nga. mo eh. Sa totoo lang guys ha, hindi sa pangkwa na, mas malapit siya kay Kuya Oliver nung nakakulong. Si Kuya JJ nasa gitna siya eh. Siya, nasa malapit siya. Hindi man lang niya mabigyan pag sinabing, pagkain ko na! Kung talagang concern ka nun sa kapatid mo, dapat ikaw din mag-insist ka ng pagkain kahit ano lang pagkain nyo. Ganon. Imagine sumisigaw yung kapatid mo ng pagkain ko tapos wala lang, parang baliwala lang sa'yo. Oo. Hindi naman kambing yan eh. Hindi naman baboy yan. 'Di ba? Tao yan, kapatid mo pa. Matindi diyan, kapatid mo pa. Oh. So ngayon, yung pera na yan, walang kwenta yan. Yung 140,000, walang kwenta yan. Ang mas mahalaga dyan yung kapatid mo, yun yung tutukan mo. Hayaan mo na yung pera, wag mo nang ilagay sa isip mo na, meron ng 140,000 itong kapatid ko. Magkano kaya yung susunod? 150. Ano kaya mangyayari doon sa pera na yun? Paano kaya gagamitin? Alam ko yun yung nasa isip mo eh. Yes. Di ba? So bawas-bawasan mo yun, yung mga ganyang, yung mga ganyang tumatakbo sa isipan mo. Di ba? Oh, at saka next time naman, wag ka naman bastos kay Daddy Frankie. Nakakahiya. 'Di ba? Wag ka naman bastos. Ang dapat diyan, 'di ba? Respeto ba, respeto. Oh, katulad ng ginagawa ni JJ, 'di ba? Oo. Oh, buti pa nga si JJ nagbigay ng saging, wala namang bayad 'yon. Walang bayad yun na, hindi binabayaran yun. Ikaw nagpabayad ka pa, ikaw pambihira. Mambihira at ansingan. Yung saging na yon para daw matikman ni Kuya Oliver. Talagang nilaan niya yon para sa kapatid nyo. Dapat ikaw mo lang sana. Nasaan yung ano nito? Si nangayon ko. Nasaan? Binigay ko na, di ba? Ata tingkawin mo tanin. Nalaglag siguro. Ngayon, wala ka naman lang parang naging walang modo ka sa harap ng mga tao. Ata dinagabukan niya. Ang labas kasi doon parang naging walang modo ka. 'Di ba?
Maraming nagalit sa'yo doon sa video yun. Sobra. Oo, bastos ka daw talaga. Lumabas na daw yung tunay mong ugali. Diba? Sabi, lumabas ang tunay na kulay mo. Ang tawag sa'yo kanina, Alam nung nanonood kami doon, Avatar. Diyos ko po, Avatar talaga yung nakikita kong pangalan doon sa Alam natin, yung premiere. tunay na kulay ni Ansing, kulay brown talaga. Akala ko green. Crap. Avatar nga. Joke lang guys. Oh, commercial. Oh, so kayo mga pre, kung kayo po yung tatanungin, bibigyan nyo pa ba ng chance itong si Ansing? Or tuluyan na kayo maiinis sa kanya at magagalit? Oh. Ayos na sana noon eh. Ayos na eh. Nag-sorry ka na eh. Nahulas na yung iba. Pero marami pa rin inis sa'yo. Pero parang pinatrigger mo ulit sila. Dahil sa ginawa mo ngayon, pinatrigger mo lahat ng nanonood sa'yo. Hindi naman siguro lahat. Di ko masasabing lahat. Pero sinanay ko talaga inis na inis sa'yo. Baka matakin mo lahat ng mga kabarangay natin dito, galit sa'yo. Ano? Oo, kasi kilala na nila si Ansing eh. Yes. Diba? Kumbaga, kung tutuusin nga eh, parang ikaw na nga yung sumikat kumpara dun sa kapatid mo, mas sikat ka na kasi mas maraming galit sa'yo. Yun. Diba? So, ang may papayo ko lang sa'yo, Ansing, sana, next time, mag-sorry ka. Mag-sorry ka. At doon sa nagawa mong pambabastos. Pabambastos sa harap nila. Baguhin mo yung sarili mo. Baguhin mo. Yung pambabastos sa biglang walk out, hindi naman yun yung solusyon eh. Yes. Akala mo maraming matutuwa sa'yo. Hindi. Huwag niya sabihin, hindi naman nila ako binibigyan. Huwag niya sabihin yun kasi hindi maganda yung ginawa niya. Parang taklesa kasi yung pagiging ganun mo. Naging taklesa ka. Walang modo. May blessings ka na nga eh. Nag-walk out ka pa. Diba? So, pangit yun. Konting respeto Diba? nandun pa si Aling Rochelle. Oo, andun si Aling Rochelle. Nakakaya talaga. Diba? First time ni ating Aling Rochelle pumunta dyan. Tapos, ganun pa yung sasabihin mo. Napakasaya mo nung una eh. Kasi nandun si Aling Rochelle. Pumunta siya. Tapos magiging ganun yung bastusan ba? Oo. Bastos. Para sa amin talaga bastos. Hindi ka naghunos dili sa pagsasalita at pag-walkout mo. Di sana sinabi mo, sige po. Mas matutuwa pa kami kung habang nag-walk out ka, tumatumbling ka eh. Matutuwa kami. Dapat pinakinggan mo na lang yung suggestion ni Daddy Frankie tsaka ni Kuya JJ. Totoo naman, may point sila doon. Mas magandang may privacy si Kuya JJ. At tsaka sabi tama naman yon na hindi nila ilalabas si Kuya JJ. Hindi nila papayagang bumalik dyan hanggang hindi gagaling yun. Tama. Kasi Pero hindi pa 100% magaling eh. Diba? Yung sinabi mo para makita ko kasi ganito, hindi nila yung papayagan ng hindi gumagaling Ate Ansing. Tandaan mo yan. Yung sinasabi hindi mo, pa siya 100% magaling. So, kailangan, bago siya bumalik dyan, kumpleto na yung isip niya. pag-iisip niya. Kumpleto na. Para bukod doon, hindi na kayo mahirapan na Naalagaan siya. alagaan siya, di ba? Kasi pag kumpleto na siya, alam na niya yung mga gagawin niya sa araw-araw, siya na yung magluluto. O, bibili ng ulam, mamamalengke. Alam mo, napanood ko nung Diba? nagluto ng lugaw si Boss JB. Kumain sila. Alam mo, ang ginawa niya, naghugas siya ng nagkainan niya. Yun pa lang, malaking pagbabago na yun para kay Kuya Oliver. Marunong siyang maghugas. Gawaing bahay, kaya niya na yun. Kaya dapat, privacy para sa kanya, talagang bahay niya talaga. Hindi didikit mo sa bahay mo. Para ano? Tama naman sinabi ko, JJ, paano pag nag-away kayo? Diba? May darating ang panahon na yun kasi may mga anak ka. Diba? Ilalaban mo kasi ganito dinikit nyo sa bahay ko, ilalaban mo pagdating ng panahon, dinikit nyo di sa amin yan. Diba? Ganun talaga Ganun talaga yun. Ganun talaga mangyayari. Ganun ang mangyayari doon. Kaya alam namin yung teknik ng utak mo kasi alam namin yung kwan ba? Galawan ng mga galawan ng mga kwan ba? Nang papaikot, ganon. Alam namin yan. Advance ka na mag-isip. Pag nagpatayo ako nito, eto magiging kwan na namin to. Sa future. Sa future. Para dun sa isang anak ko. Ganon. Ay, alam ko yan. Wala namang problema. Anak mo yun eh. Mahal naman, kahit sino naman sa atin, mahal natin yung mga anak natin. Diba? Naintindihan ko na gusto mo magkaroon ng sarili kwarto yung anak mo, pero bata pa naman eh. Bata pa yan eh. Si kuya niya, di ba? Oo, kuya. Si kuya mo muna yung
priority mo? Meron kasi siya daw dalaga, 12 anyos. Di ba yung unang sinabi niya na kwarto na dapat ni Kuya JJ yung isa doon. Pero dahil sa sinabi ng anak niya na in the future daw gusto din niya magkakwarto yung anak niyang dalaga. So yun ang sabi niya. Siyempre, yung ipapatay yung bahay doon, siyempre may dalawa pa siyang anak na maliit. Lalaki tsaka babae. O siyempre, kung baka mangyari wag naman sanang matuloy yung binabalak nila, talagang hindi pa naman siguro. O, pag naisip niya, hindi andito naman sa dikit ng bahay ko yan. Oh, unang-una noon, gusto mo, ay pag gumaling si Kuya Oliver, sabi mo, dyan sa bahay mo patitirahin. Sunod na naman, doon sa isang kwarto. Pangatlong pang sabi mo, pag gumaling na talaga, aalis kayo na lang magpapatayo ng kubo-kubo. Sinabi mo yun, ha? Tanda ko yun, ha? Oh. Magpapatayo ka na lang ng kubo-kubo. Yun ang isinabi mo. Kasi sa kanya talaga yung bahay na yun. Kasi pamana ng magulang yung... Sinabi mo yun, ha? Tanda din kita ngayon na Tensing. Lahat ng sinabi mo, tanda sa utak ko yun. Hindi isa... Alam mo, lahat... Pasensya na po, may nagwawala dito, guys. Aray ko. May nagwawala dito, guys. Aray ko. Basag na lahat. Aray ko. Alam niyo yun? Yung tipong always pumupunta si Daddy Frankie, nagtatanong sa'yo kung saan titira. Paiba-iba ang sagot mo. Diba? Tanda ko yun. Paiba-iba ang sagot mo. Hindi ko alam. Ako'y naguguluhan na sa iyo. Ako'y nagrarap na. Hindi ko na maintindihan. Gulong-gulo na ako, Ate Ansing. So, yun lang yung ating reaction dyan. Hindi na natin siguro pahabain pa, no? Pero... Gusto mo bang pabain to? Naiinis ko eh. Nagwawala na. Nahuhulas yung tipong, ngayon ko palang may lalabas yung sama ng loob ko ba? Wala naman akong sama ng loob sa'yo, Ate Ansing. Pero, inis lang talaga ako kasi paiba-iba yung sagot mo. Yung pinapayuhan ka namin. Oo. Kasi, alam namin, ikaw yung nakakatanda sa amin. Pero kasi, yung mga actions mo, Mali. mali. Kumbaga, mas matanda pa yung utak namin para sa'yo. Yung utak mo sa'yo, sa utak namin. Yung iniisip mo kasi parang laro-laro lang lahat. Parang ganun. Pero, di mo inisip yung kapakanan ng kapatid mo. Ano daw yung lipstick niya? Ilan na yun? Ilang years na yun? Ang dalaga pa daw siya eh. Ibig sabihin natin, yung lipstick mo ng dalaga ka pa. Benta natin kay ibig Gusto sabihin, nung dalaga ka pa, wala ka pang anak, so ilang taon Di ba na. natutuyo yan? Din. Tsaka nag-i-expired ang lipstick, tandaan nyo yun Yes, nag-i-expired. Pag iba na ang lasa at iba na ang amoy ng lipstick, expired wag mo na nang yan. i-lipstick yun. Baka mainitin yung ulo Kaya mo siguro eh. mainitin ka kasi laging expired yung lipstick mo, Ate Ansing. Ano ba? Kaya mainitin yung ulo mo eh. Hoy! Hindi naman expired yung lipstick ko! Kaya mainitin yung ulo mo. Hoy, hindi pa expired yung lipstick ko. Bigyan kita ng lipstick, Ate Ansing. Huwag mo nang gamitin yung lipstick mong abon na. Nung dalaga ka pa. Diyos ko, sa ilang taon ba naman nag-i-expired ang lipstick, Ate Ansing, ha? Nakakasama sa health yun. Kaya siguro laging umiinit yung ulo mo. Tama. Mainit ang ulo na yun. Aray ko! Ang sakit ng ulo ko. Ako'y sumasakit ng ulo ko kaina. Marami pang sasabihin ng nanay ko pero ayaw niya na. Kasi sumasakit daw ulo niya. At totoo niyo, updated yung matandang yun. Siya nga nagsabi kanina sa akin pag uwi ko. Di ba? So, paalam na tayo. Hindi pa ako handa. Nanggigigil no? Nagigigil ako sa'yo, Ate Ansing ba? Tipong gigil ko, yung kabilang ulo ko masakit. Bubukod kayo. Kayo yung gagawa ng bahay kubo nyo. Naalala nyo ba yun, guys? Naalala nyo yun? Naalala nyo yun? Ako naalala ko yun na ang gagawa ng bubukod kayo tapos gagawa ng kubo. Tapos mag-o-offer pa naman sana ako doon na gawin nyo na, ang kunin yung kontraktor si Bao Makapugi. Kasi bahay niya talaga yan. Kasi di ba? Una pa lang, sabi mo noon. Ang sabi mo noon, bahay talaga yan ni Kuya Oliver kasi siya yung bunsong lalaki. Yan yung sabi mo noon. Tapos nung pumunta na lang si Daddy Frankie, sabi mo, doon na lang siya sa kabilang kwarto. Tapos
Tapos, nag-iba na naman yung ihip ng hangin. Sabi mo, papatayin na lang kayo pag gumaling na magaling na siya. Siya na lang ang bubukod at kayo na lang ang magtitira sa kubo-kubo. Papagawa na lang kayo. Yung mindset ko, guys, yung brain cells ko, gusto nang mabitak. Ngayon na naman, nung nakaraan naman, sasabihin mo, doon na lang itatabi yung bahay niya, papagawa. Ayaw pumayag ni Kuya JJ. Anong mangyayari ngayon? Hindi talaga, ay wala. 'Di ba? Hindi maganda pakinggan yung paiba-iba yung desisyon mo. At laging iba-iba yung sinasabi mo. Gulong-gulo na yung mga madlang people sa'yo. Gulong-gulo na rin ang mind ko. Aray ko! Baka naman, aray ko. Kaya sa ilang taon na yun, baka hinihintay mo lang siguro na noon na mawalan ng hininga doon para wala. 'Di ba? Kasi ikaw yung bunso. Nakapangalan ba kay ano yun? Kanino Ay, nakapangalan? wala pa. Hindi pa yun nahati-hati. Hindi pa. Oo. Nakapangalan Hindi pa sa yun. tatay, so... Pero wala na yung tatay. Pero ang lawak ng lupain nila, ah. Oh, malawak nga eh. Kaya nga Yung doon nga dapat siya para may privacy, sabi ni Kuya JJ. Hindi, dito lang para makita natin. Alam ko yung iniisip mo, Ate Ansing. Pagdating ng panahon, mapupunta sa mga anak mo yun. O hindi naman ever. If ever, hindi man siguro. Pero ganun kasi. 'Di ba? Yung maganda naman yung kwan mo, yung sinasabi mo na makikita mo siya. Pero pag uwi niya dyan, dapat magaling na siya, hindi na nyo na kailangan alagaan o silipin pa. Alam mo, pwede naman, puntahan kita sa bahay, interviewin kita, pero baka kung ano pang masabi namin sa'yo eh. Kaya wag na lang, dito na lang kami. Oh. Hindi, kailangan natin kasing kwan, magpadulas. Padulas. May padulas ba? May Magkano ba padulas. yung padulas? 1,000, 2,000? Magkano may padulas? Para maganda ang usapan. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun. Ah. Yung mga sinasabi kasi ng viewers sabi nila sa akin, oh, hindi mo kasi binibigyan Ma'am Jelay eh. Sabi ko, aray ko! Aray ko! Wala. Ang sakit sa bangs. Aray. Kaya guys, tapusin na natin. Baka lalong uminit yung ulo ko dito. Ay, magpaalam na tayo. Nga, guys, paalam na kami guys. Kay humahaba na tong usapan natin. So, yun mga pre, maraming salamat po sa pagsama sa ating ngayon, sa ating video. Ayan. Oo. Oo. Ay, nandyan na sila. Ano mo Kaya, pamasahe? Pamasahe. wala. Ano yung pamasahe mo? Ay, ano na. Taong barya inang. Oo. Andyan na sila. Magkano pamasahe nyo? 120. May barya ba sila 1,000? May... Uy mo nga yung bag ko dito. Kuya! O ano? So ayan, tayo po yung magpapaalam na muna mga pre. Dumating kasi sila Bawaw eh, no. Papakilala kasi ni Bawaw yung chicks ni ngayon mga pre na si Banang. Kinikilig si Bawaw. Balik ka muna. Tingin ka muna dito. Saglit lang. Iparaing di angin. Ay kabsat ni Ansing nga datoy guys. Yung kapatid ni Ansing andito. Bati ka muna, bati. Si Ansyong. Kapatid ni Ansing. Dito. Si Ansyong. Bunso po, bunso. Bunso na? Bunsong kapatid. Kumusta si Banang? Kaya pala Kumusta si Banang nung binukakaan ka? kaya pala sila magkapatid. Mukha silang avatar. Hindi, wait lang. Sige, batiin mo muna yung mga chicks na nanonood sa'yo ngayon, mga nagmamahal sa'yo, mga chicks. Parang wala na nga sila. Nag-iisa-isa lang nawawala. Pero si Banang, nasa buhay mo pa. Wala na rin. Sabi mo nga nagklok-klokan daw kayo dun sa Santa Caterina. Kailan? O, di ba? Sabi ko sa inyo. Ano avatar? Ay, avatar Bawaw pala. Ano ba? Ansyong? Ano ba? Ano bang pangalan mo talaga? Ansyong o avatar? Ay, hindi pala. Bawaw. Ay, Bawaw pala. Oo, bawaw. Akala namin kasi si Ansyong ka eh. Bawaw pala, guys. Kung may ansing daw, ansing. Magkano kayo ni Ansing? Ha? Magkano kay Nansing? Hindi ko alam. Wala. Bakit pares kayo manipis? Baka nagtagtulaan. Nag-lipstick din kasi. Magkapatid na yan, hindi magkakilala. Baka ako yung nawawalang kapatid na bunso. Tanongin natin, no?
Nawawala? Nawawala ba? Wala. 20 na naman. O sana kung 20. Nung 1999. Sabi ko sa inyo, naglakad na lang sana kayo. Ayun pala eh. Ay, So, batiin mo muna yung mga mga gusto mong batiin bago tayo magpaalam. Batiin natin. Si Banang. Maintindihan mo yung chicks mo Batiin ba? Si Banang. Banang. Balang. Oo, ano sabihin mo? Sumakabalang buhay ka na ba? Hindi, yung pagmamahal niya. Ay, Sige. Pagmamahal. Wala pagmamahal yun. Ano? Gayahin mo ako, Banang. Banang. Mami. Mami. Mami Banang. Banang na lang, huwag na mami. Sige. Banang. Alam mo, mo, nanggigigil ako sa'yo eh. ang gigigil ako sa'yo. Habang pinipisil ko yung puwit mo. Dapat yung ang gigigil ako kung pasakalin eh. Yung puwit nga. Kadiri. Sabi ni Manang, Apo, Busog po naman din ako. Apo, lawayan natin Apo. Ano ba yun? Wait lang, si Banang kasi noon, namimiss ka. Okay, maiba lang tayo ng usapan ha. Si Banang kasi noon, namimiss ka. Alam mo sa kilikili ko yung violet. Mag-end na ka tayo kung ano usapan nyo, guys. Oo. Ayan, guys, mag-end na tayo kung ano-anong... Tapusin na natin ang video na to. Kalukuhan na lahat to. Wala na yung inis ko. Kaya, next time na ulit, guys. Bye. Thank you. Masakit na daw ang dibdib ni Inang. Nawala na yun. Bye, guys. Bye, mga mare. Oy, magbabay ka na, pare. Bye-bye mga pre. Bye-bye. Ingat. Bye, mga mare. Bye. Share this video ah. Share this video. Bye.